Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes. Adlaw sa tuang Balaang Bata, Senyor Santo Niño. Hunyo 18 tuig 2021. Sama sa nandan, ang ihatod karinyo kini mga balita nga naipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang ipakita karinyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national, ug mugkutlo kami pila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga parangat nga ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny Del Santos Rabakalog sa Sanandan, kaubanato atong partner matag buntag, Konsihal Maluhuano Inukando Tabar. Cons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sugdan dayo nato atong programa pinaagis pagpadangat sa ato ang weather update. Hikis pag-asa Mactan, Sir Mayo Aguirre, good morning. Viewers karon, kini ato ang pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon. Wala kitay gi-monitor nga mga weather disturbance sa atong sulod ug gawas sa atuang PER. Samtang kining hanging habagat kon southwest monsoon nagapekto karon sa extreme northern Luzon, unya ridge sa high pressure area nagapekto pod sa nahibiling bahin sa Luzon. Ug sa atong forecast karon mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gyud ang na tibuk ang bahin sa Kabisayaan padayong makasinati sa init ug sa kasarangan nga tempo sa panahon. Magapasulabi gyud ang sunny nato nga sky condition apan hinuon sa hapon ug sa gabi posible gihapon ang mga lumalabay og mga patak-patak na mga pag-ulan o mga pagpanugdug og kilat tungod lang sa mga localized thunderstorms. Sa tuwang sitwasyon sa hangin ug sa kadagatan, pabiling dunay hinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin gikan sa bagatang Silangan ngadto sa bagatang Kasadpan ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu karong adlaw 26 to 33 degrees Celsius. Ang atuang adlaw mosalop alas 6:07 sa hapon, samtang kadagatan munas alas 9:23 sa buntag sa gimug-on nga punto 7 metro, mataod pod alas 3:45 sa hapon sa gitas-on nga 1.3 metro. Ug dinhilang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre ug may buntag. Daghang salamat Sir Mio Aguirre, may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Ari dayon ta sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, while President Duterte mulls IATF recommendation, face shields still on in public places. Sa super balita sa Sunstar, duha giambush usa namatay. Mga mamaligya folding chair banig gipamusil dito sa Campo 7. Sa The Freeman, IATF experts coming to study Cebu's protocol implementation. Sa Banat News, said The Freeman, ginang nakapiyansa gipatay may kaso sa drugas gisud sa balay. Sa Philippine Daily Inquirer, more brownouts loom in Luzon. Executives grilled. Sa Philippine Star, confusion reigns over face shields. Sa Manila Bulletin, over 2 million fully vaccinated. Philippines receives 1.5 million more doses of COVID-19 vaccines. Ug sa Tempo, man kills buries girlfriend in house basement. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal.
Sa atong pagbalik ato ipadangat kaninyong mga balita nga nahipos tung kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule. Nag-vlog ko! Hi guys! Oh, balik kay Gagaw! Basig positive na basig nagsabak na. Sige, antay kita magtarong ha, sige! Sana all! Hindi. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita.
Nagunas to mga balita karong buntaga, kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagsaulog sa ilang 60th Charter Day. Pipila ka mga personalidad gipasidunggan sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Gisaulog karong adlaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ika-60 nga anibersaryo sa Charter Day. Kay ganihang buntag o sa ka-flag racing ceremony ang gipahigayon nga gipanguluhan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Atol siyang mensahe si Chan ang mitataw nga ngayon lang nga pasidunggan ang dakbayan gumikan sa mga naangkon nini nga kalampusan, kadaugan ug kalambuan sukad sa pagkahimugso nini niadtong Hunyo 17, 1961 pinasikad sa Republic Act No. 3134. Sama sa atong pasidungog sa atong mga senior citizens. Ang ngayon lamang nga atong usab pasidunggan ang atong dakbayan subay sa mga kalampusan, kadaugan ug kalambuan nga atong naangkon niini sulod sa 60 ka tuig. Gawa sa mga patigayon ug presensya sa mga nagkadayang establishmento, si Chan nagkanayon nga angayan usab nga pasidunggan ang mga upunganon tungod sa mga natampo nini sa pag-uswag sa syudad. Gipasalamatan usab ni Chan atol sa kasaulugan sa Charter Day ang mga frontliners nga miabag ug nakigtambayayong aron batukan ang pandemya nga dala sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Sa milabay nga tuig atong gipasidunggan ang atong mga frontliners, including the medical and non-medical frontliners, uniformed personnel from the Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, personnel from the IRF, from the Red Cross, from the CDRRMO, CSWDO, City Health Office, CTMS, BMO, barangay officials, barangay and civilian volunteers for their selfless act of risking their lives to save the lives of others. Akong saludo kaninyo. Human sa flag racing ceremony o sa ka-civic parade o water salute, ang ilang gihimo din giparada ang mga nagkadayang assets sa syudad. Samtang karong gabi pasidunggan usab sa syudad ang pipila ka mga personalidad nga nakahatag og dungog sa syudad hilabi na sa natad sa edukasyon, sining ug kultura, paugnat sa kusog, public service ug uban pa. Fudge Anthony Inso, CCTN. Sila yung bahin 16 ka team nga giumol sa Emergency Operations Center Cebu City gikatakda nga musuroy o mulibot sa malls ug ubang establishmentos dakbayan aron masiguro nga napatuman ang basic health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City, nga duna na sila 16 ka teams nga giumol, nga dunay 5 ka buok miyembro gikan sa AOC og Business Permit and Licensing Office kun BPLO. Ang maong teams musuroy sa mga mosog ubang establishmento aron masiguro nga napatuman gyud ang basic health protocol sama sa pagsulob og face mask. Sigon sab sa konsihal, nga gipahibaw na sab nila ang mga representante sa mga bars ug restaurants nga sulod silang establishmento nga magsulob og face mask, ilabi na kun mo istorya. Gimanduan na sa EOC ang kapulisan sa Cebu City ug ang BPLO sa pagpatuman niini. You have to realize under MGCQ dili ba naabli ang bar. But here in Cebu, because we're trying to open up our economy, but we are expecting these bars also to police their own ranks pod. No, so kinganlan mag-wear gina sila face mask diha. Not much with the face shield, no? O face mask yun. Matod ni Konsehal Garganera nga gipaubos na sa training ang 16 ka teams ug hatagan silang identification cards ug mosulob og red vest. Makig-alayon sab sila sa kadaiyang mosog establishmento aron dunay koordinasyon ilabi na kun sila mosulod. Kun pananglitan sa pagsuroy sa team sa mga mosog establishmento dunay makit-an nga wala mosunod sa basic health protocol. Dili lang ang operator ang mahimong pahamtangan og silot apan lakip na sab ang ilang customer nga wala mutuman sa safety measures. Well, first and foremost, that will be a point against the operator sa establishment.
But more than that, we'll go after the customer. Dili na pwede nga ato lang pasanginlan mo absorb lang yapon sa heat, no? Ang kaning atong tag-iya sa restaurant. We will go niya ni mga customer. Ug pwede dakpo na mo. Kay we have to do our individual tasks, no? Kay labi ng mga ingana, no? Ugmang adlaw sa pakigtagbuan ni Konsehal Garganera ang mga representante sa mga fast food chain aron pagtuki kun doon na sila yung mga kakulian nga nasugatan ingon man paghisgod sa incentive nga mahimong ihatag sa mga customers nila nga fully vaccinated. Giban-abana nga 11 ka mga representante sa fast food chain ang motambong sa meeting ugmang adlaw. Desmay Padilla, CCTN News. Barugan ni BC Gobernador Junjun Davide ang ordinansang swab upon arrival policy nga napasara sa provincial board sa milabayng semana. Andam na usab ang mga opisyales sa lalawigan sa pagbisita sa mga eksperto gikan sa IATF karong Hunyo 28. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihimugatan ni Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III nga magpabili ng ordinansang swab upon arrival alang sa mga returning overseas Filipinos o OFWs nga moabot sa Sugbo. Kini ang nimong pamahayag sa opisyal human nakigtagbo ni Gobernadora Gwendolyn Garcia o mga sakop sa Provincial Board sa Kapitolyo. Maayo ang naitabong panagkita nila ni Garcia din usa sa gisgutan mao ang pagbisita sa mga health experts gikan sa Interagency Task Force o sa Katigom sa Kapitolyo karong Hunyo 28. Mopalabang una og resolusyon ang Provincial Board aron formal nga dapiton silang Health Secretary Francisco Duque III og mga eksperto gikan sa kauluhan aron ipresentar ang ilang datos at tubangan sa mga Sugboanon. Mato ni Davide nga makigtagbo sila unan sa mga opisyal sa Department of Health Central Visayas aron sutaon ang COVID-19 situationer sa probinsya. Provincial Board among bahin, we will invite Director Banalas and Dr. Loreche on Monday before our session para to brief us also, no, kung say maybe situationer in his region or Cebu particularly on and then basta ang kuan is the Provincial Board is we will we will stand by our provincial ordinance na napurbahan last week. And we stand by also with the governor. Dugang pa sa Vice Gobernador nga daan ang nasabutan sa provincial government nga barugan ang pagpatuman sa Ordinance 2021-04 nga maoy nagpatuman sa double swabbing alang sa mga manguli sa Sugbo gikan sa laing nasod. Kini bisan pa man og namahayag si Interior Secretary Eduardo Anyo nga mahimong ma-override sa mando sa presidente ang mga local ordinance ilabi na ning panahon sa pandemya. Apan sumala pa ni Davide nga ang court declaration lang mao ang makapawagtang sa epekto sa naaprobahang polisiya ni Garcia nga nahimong ordinansa sa probinsya. Unless you repeal, unless i-declare sa korte, ang korte rin makadeklarar nga ang balaod kontra virus o magsubay sa konstitusyon o sa balaod. Unless there is that kining court declaration, the ordinance remains valid and in effect. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin vaccination sites sa Cebu City, gidagsa sa mga tao nga gustong magpabakuna human ibalik sa pagpamakuna ang Cebu City government. Ang kasayuran ihatod ni Desmay Padilla. Gidagsa sa daghang tao ang mga vaccination sites sa Cebu City human mibalik na sa pagpamakuna ang syudad. Karong adlaw kay nakadawat ang manug supply sa coronavirus disease kung COVID-19 vaccines nga mao ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ang University of Cebu Senior High School Building Banilad Campus, University of Cebu Senior High School Building J. Alcantara Campus ug Robinson's Galleria mo'y abli karon sanglit mao ra gitugutan sa Department of Health Central Visayas alang sa inoculation sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, ang mga nabakunahan karong adlaw mao kini napadadaan og text message alang silang schedule sa vaccination ug dunay uban nga niadto pang adlong Biyernes unta ang schedule apan wala maakomodar kay
nangangahutdan og bakuna. Nang hinaot si Dr. Ibones nga dili maundang ang pagpangabot sa bakuna aron mapadayon sa syudad ang vaccination sa mga tawo nga interesado nga magpabakuna. So far sa mo ang mga pipila na mga kadlaw or simana na kuan, mo-average yung tag 700 to 800 no, pero kaning Pfizer kinahanglan mo average tag 1,170 per site kay ang usa ka tray 1,170 man ang iyahang doses no. Nga kumahurot na nato og usa ka adlaw mas mayo. Hopeful rata nga makuha na nato nga target mo. Atong gipang teksan ang mga tao no. Hopefully, kung walay mga kakulian, manunga lang sila pero kasagaran sa Pfizer, naman gani di katunga pero gamay ra gyud di para sa uban nga mga bakuna no. Kahinumduman nga ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nga niabot sa Subo alang sa Central Visayas mahimong tagaan lang niini mao ang A1, A2, A3 ug A5 priority list kay mao'y gusto sa COVAX facility nga mao'y nagdonate sa bakuna. Dihang gipangutana si Dr. Ibones kung doon na bay mga tao nga ubos sa A5 category nga nagpabakuna, kini miingon ng ilang pandawaton katong dunay identification card sa unconditional cash transfer kon UCT ug Pantawid Pamilya Pilipino Program kon 4Ps, kini base sab sa pagtawag niya sa Department of Social Welfare and Development ug DOH. Giklaro hinuon ni Dr. Ibones nga mangayo gyapon sila og lista aron doon na sila giya kung kinsa gyud kadtong naa sa A5 category ug angayan nga makadawat sa bakuna. Muna mo ang gikuan no, akong gitawagan ang DSWS gahapon. Ako sang gitawagan ang ato ang DOH, ang ilaha is katong na mga ID sa UCT, na mga ID sa kaning Pantawid Pamilya Pilipino, wala for peace no. Mana atong dawaton no, pero mangayo gyud tag lista kay para magaydan ta no, kay bisag kinsa no moingon gyud og pobre. Kagahapon lang nadawat sa Cebu City Government ang 21,000 doses sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines apan sigon ni Dr. Ibones nga alang kini sa first ug second dose. Desmay Padilla, CC10 News. Babae nga bag-o lang nadakpan sa kapulisan sa Labangon tungod sa illegal nga drugas, naghikog patay sud sa karaan nga police station sa barangay Punta Princesa. Kapulisan way nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Ang kasayuran ihantod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 39 anyos nga babae human ni maghikog sulod sa temporaryong selda isip isolation facility sa Labangon Police Station nga nahanibutang sa karaang police station sa Punta Princesa. Sa Dakpe sa Sugbo human ni maghikog gamit ang panapton sa iyang sinina. Ang biktima giila nga si Marian Negro nga taga Beltran Subdivision Barangay Quiyot sa Sudeste Sugbo din gahapon pa sa buntag nadakpan tungod sa pagpamarigyan ini sa illegal nga drugas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director of Operations sa Cebu City Police Office, kasi dihang nabantayan sa jail officer nga naghigot na sa liog ang biktima nga naglingkod lang dali niya kining giablihan ang selda aron tabangon. In according sa to ang hepe sa Station 10, mura og bangag pa kayo ang kuan ang kaning babae. Actually wala gay kuno ni gihigot sa taas ang kuan ang iyahang sinina, marag sinina cordras yang sinina. Gihigot ra diha sa iyahang silda unya naglingkod then na-revive pa ni siya sa ato ang jailer. And then murag yun o gusto gyud iya gyud gusto nga magpakamatay gyud siya nang utong. So muna pag-abot nagtawag sila og kaning IRAF pag-abot diha na declare og dead. Bisan pa man nga wala nakitang foul play ang Labangon Police Station sa kamatayon sa nang binilanggo apan gitakda kining ipaubos sa autopsy. Mimando sab si Parilla nga mohimong investigasyon aron masuta unsa hinungdan nganong naghikog ang biktima. Yes, ato di siyang ipa-undergo og autopsy and then ang mga sa tao result sad sa crime lab nga mo nag-process sa crime scene and then we will designate investigation officer nga mo'y mukandak og investigation. Niadtong milabahing buwan una kining nadakpan sa gilusad nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa CLEO apan nakagawas kini tungod sa plea bargaining agreement. Nadakpan kini balik ato sa gilusad nga bypass operation sa Labangon Police Station. Pasabot ni Padilla nga nagbinugtong lang sa selda ang mong dinakpan sangliti paubos pa siya sa isolation sa dili pa siya iipon sa mga nadakpan samtang wala pa mogawas ang resulta sa swab test niini. Arnold Bustamante, CCTV News.
Sa atong katapusang balita, kapulisan sa Sugbo miangkon nga dakong hagit alang kanila ang pagpuhag sa vote buying panahon sa umaabot nga eleksyon. Kini tungod kay mahimong ipaagi na sa electronic transfer ang kwarta ug lisod na usab mahibawan kung gikan kini sa usa ka politiko. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giangkon sa kapulisan sa Sugbo nga lisod pamatud-an ang pagpapalit og boto sa usa ka politiko atol sa nakaduol na ang piniliay tungod kay nagkinahanglan kinig lig-on nga ebidensya nga ang maong kandidato ang naghatag sa kwarta. Karon ang labing lisod tungod kay nag-anam kataas ang teknolohiya, itandi kaniadto nga ituno lang ang kwarta ngadto sa botante apan ning panahon na ipaagi na sa electronic transfer o kaha money transfer guban pa. Mato ni Police Colonel Gilbert Soriano ang kasamtangan nga hepe sa kapulisan sa lalabig sa Sugbo nga dinhi masukod ang kapasidad sa anti-cybercrime group ug ubang unit sa PNP. Totoo yan. Siguro ito, dito matitest yung capability ng unang-una, yung OPR dyan, yung ACG natin. At dyan din matitest ang capability namin ng mangharang. Pero alam nyo, we admit, lalo dito sa level na we don't have the capability to intercept transactions done online. Hindi ko alam sa anti-cybercrime group sa kasi CIDG kung meron silang capability mag-intercept. Otherwise, it's going to be hard. Pero mag-formulate kami ng scheme kung paano ito ma-counter before siguro yung registration o before yung election period. Bukod nini mohimog pagtuon ng kapulisan sa probinsya Sugbo sa dili pa ang gitakdang pag-file sa Certificate of Candidacy ug piniliay sa sunod tuig aron aduna na sila'y makita nga pamaagi sa pagbabag sa vote buying. Dugang ni Soriano nga daghang pamaagi karon ang paghatag sa kwarta nga dili makita sa mata sa nagbantay niini sama na lang sa GCash ug money transfer sa bangko. GCash, tama, oo. So, walang nakikitang pera. So, paano natin ma-detect na may vote buying ka lang nangyayari? Yan nga. Yeah. So, it's going to be a very big concern for the PS. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Pariliang, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga magpatudlo sila sa Cybercrime Unit sa PNP o sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG, sanglit ila kining istudyuhan sa taas nga panahon. Dugan ni Pariliang nga ilaon niya nga hiskutan atol sa Cebu Bankers Club meeting kung saan sa pagsakop sa vote buying gamit ang high-tech na pamaagi. We can also coordinate and tap sa to ang Bankers Association because we have every month quarterly nga meeting with bankers sa Cebu. So we will also ask them og unsay ilahang matampo nga dili magamit ang financial institutions og ang kanang mga electronic procedures sa vote buying. Una nang mimando si Police General Guillermo Eliazar ang bagong bilingkod nga PNP Chief pagpuhag sa vote buying ning nagkaduol na ang national and local election. Arnold Bustamante, CCTN News. Bago itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung katong nakita og nabati sa Saturday 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran, murag ng katunyagi at una ang kontra sa ATF, mao ang lalawigan sa Sugbo. Karon yang kontra presidente na gyud. Wala sa di group chat, sir. Kasi grabe yan ini karon. Sao man na? Nag-announce man ni Presidente Rodrigo Duterte nga dili na paggamiton og face shield gawas diya sa ospital. Ingon nga itip, dili. O dili nga. I-announce na Presidente, may kay mong ingon nga kung unsay tingog Presidente mo na mo'y matuman. Naunlaktod pagkasuti, sir. Naunay sa tari, no? Mao yun. May, ang paggamit sa face shield gawa sa mask sagad sa pampubliko mga rapit labi na sa siradong mga espasyo magpadayon matod sa Malacañang niadtong Huwebes sa gabi dato pa kagabi ini. Si Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. ningon nga ang Interagency Task Force kon ang IATF nagkasabot silang tigon sa Huwebes sa hapon sa pagrekomendar pa sila ngadto sa pagpadayon sa paggamit sa face shield sa siradong na mga lugar, ospital, tunghaan, trabahoan, mga bahay patigayon, pampublikong mga sakyanan ug terminals o mga balay alampuanan.
wa man itong Duterte ospital ra. Mga balay patigayon naglakip apan dili limitado sa kananan, malls, o merkado publiko. Samtang naghuwat kuno sa desisyon sa presidente on the matter, sa pa may desisyon nga gi-announce sa mga presidente on sa usap-usap din ang uus presidente, siya batang gamay. Ang existing policy on the use of face shields remains in effect. Uy, bali naman noon eh. Samtang kunong naghuwat pa sa desisyon sa presidente sa ilahang ipangayo, ang paggamit ko ng face shield nagimbutan sa ITF, pagpadayon ko no. Mao ba mong raman korte nga kung galing mangayog kuan motion for reconsideration ato pang huwaton, pero kini dili og maparihan is korte kinahanglan huwat ka dito sa kuan sa huwis kung ihatag ba imo motion for reconsideration. In this particular case, maghuwat kang Duterte, dili kay mientras tanto wa pa mo desider ang presidente, gihuwat pa natong desisyon sa presidente, usbon ba niya ang iyang announcement padayon sa tagamit tao. Nabali naman hinuni. Abi kay sila may nakapabor ipapadayon kay ila pang gihuwat kung mausaba ang una presidente. Muna sulting Roque. Ang IATF nihimo sa rekomendasyon pipilang ka oras human si Roque ni kumpirmar confirm na ni sa tigpababa na si Presidente Rodrigo Duterte niingon ng face shields kinahanglang gamiton lang sa mga tambalanan. Kunya, anong di mamumto? Di na di ay karon balaod ang tingog presidente. Applicable ra depende sa inyong mood. Depende ra di ay. Kung makapabor mo, okay. Kung panamintang supak sa inyong baruganan, dili okay. Ang IATF nga gipanguluan sa Department of Health asayop ni. Ini nga IATF dili ni gipanguluan sa Department of Health. Imong tan-aw ng organizational setup sa kwan sa IATF, ako nagitanaw ang chairman ng presidente. Dili IATF, dili kwan Department of Health. Mo rekomendar og mga polisiya nga may kalambigitan sa coronavirus disease response ngadto kang Duterte. Kung yung sawa na, mabipor mo naka propose kadtong presidente. Naunhan sila, sir. Naka-rekomendar. Nitingog na mga presidente. Nakasulti mo gud ang presidente. Yan, daghag nakadungog ba? Pag-ingon yun, ni gawas. Gipick up sa media. Pag human, gipangayuan sila clarification. Dito na, nagyagaw na. So, karon sir, tanaw ni mo, kinsa may mas gamhanan ani? Presidential spokesperson Harry Roque or Cabinet Secretary Carlo Nograles? Kaya mas Roque nga, the president's position is already policy. Pero naingon sa si Secretary Carlo Nograles, it has to be finalized by the IATF. So, ano ba talaga? Ang mga tao naglibog gahapon. Sige gug usab-usab ang update sa mga balita. Carlo Nograles, politiko muna, munang maikog siya sa IATF, maikog siya sa Duterte. Pero ang sultion ginimog tarong, atong kuhaon sa pamahayag ni DILG Secretary Anyo, nga ang tingog presidente mo na balaod. Tinuod. Dito man sila nabunggo, sir, kay dito sila nabunggo kay gitweet man gud ning Senator Tito Soto kay katong nagtapok sila no pag Thursday kagahapon. Unya muto ni gawas ang balita. Ang Malacanang ni kumpirmar ani gyud nga ang presidente niingon sa mga magbabalaod nga ang face shields should only be worn in hospitals. Kining iyang pamahayag, ang unang nakaluwat ani or naka-break ani dili tig pamaba sa palasyo, dili pud ang ilahang communication channels Malacanang kundili si Senate President Tito Soto sa iyang Twitter, iyang gitweet, pero niingon si ang wa pa maklaro o wa pa na-clarify ni Roque is if the new policy is now enforceable, meaning that kanabang mga shieldless people nga wala sa ospital unsa man na dakpo na
Mo na wa pa nila naklaro, pero presidential Muna na policy na kuno to. Muna naron, gi-confirm mismo ni Roque nga ang presidente ni Ingon ng face shields kinahanglan gamiton lang Sa ospital. Siya, yan ang gi-confirm ni presidential spokesperson. Iyan ang giingon. On the other hand, ingon sa siya, ang tumanon karon mautong una katong gibutan sa AATF. Mientras tantong wa patay resulta sa ato ang motion for reconsideration ngadto presidente. Oh, sumuro tanig nagchat-chat sir, abante atras na sad kay kagabi ningon ang presidente na bunggo ni Senator Tito Soto ni tingog siya, naingon siya nga presidential policy ko na to. IATF is recommendatory and when the president has decided, then that's policy. This is without prejudice to IATF appealing possibly. Later, gabiin, ingon na sa siyang giklaro nga the president's most recent remarks, there will be no change in the face shield rule until after the chief executive decides on a recommendation of the IATF. While waiting for the president's decision on the matter, the existing policy on the use of face shields remains in effect. So, nakutaw og samot ang lugaw, sir. Noon sa ni-desider ng presidente. Niingon ang presidente di na pagamiton og face shield gawa sa sud sa ospital. Muna isulti sa presidente. Unya, ang IATF nangayo og reconsideration nga sa ato pa ipausab nila katong baruganan sa presidente, gusto nila nga ipadayon ang pagsulob sa face shield sa mga dapit nga mao hapon sa tanang mga dapit. Unya, wa pa man nausab ang sultis presidente. Ang ato din tumanon kadto dieng gibalinas presidente. Basin daghan sila stock face shield, sir ba niya? Sayang man og kuan o kanang di to magamit. Ani kadaghan ani? Agbayran sila negosyo diha. Naro ako ng dako diha. Mura na. Libud-libugon ninyo. Unyag ka dire, ordinansa dire. Naklaro kayo nga balaod na. Inyong labdon. Inyong labdon. Kanang korte ray makabuot. Inyo pag yun ang hilabtan si Vice Governor Junjun Davide gani nga di manggay nakaalyado, wa manggay na ni sakay sa politika. Ingon manggay di na pwede, kurte rin makabuot ana. Kana noon nga kamo ra dihay nagyagaw. Inyo masadong tiwasan mo pay naglibog na daang mga tao asag ipalit og pagkaon, asag ipanginabuhi kay naglisod ang panahon. Tiwasan pa gyud ninyo ana inyong face shield. Si Secretary Anyos ni LG nga dili abogado. Mo iniingon na ultra vires. Pero ang mga abogado, mga abogado, si Borgonia, kini si daghan. Dili, ultra vires yes. na. Dili kita magbuot na ultra vires na, kundi ang husgado. Ang husgado mo deklarar niya ng ultra vires ka na. And what makes this more frustrating, sir, is this is not the first time nga ang inyong kayagaw din ha, ang inyong mga expert din ha, buto kinsa say nagngani yung mga expert mo, basig ni mata lang mo karong adlaw expert ko. Ngana ba? Kamoy nagbuot-buot, kamoy wa nagkasinabot, kinsay maganto sa mga tao. Di man ni first time kaning face shield. Kanumdum ka kaniadto katong mga barir-barir daghan kig na malit. Sa angkas. Usos ang mga habal-habal pa, kinahanglan ko na barir. Ang akong mga kailang ubang naningkamot og negosyo na alkansig dako kayo. Kayo barrier today, no barrier tomorrow. Face shield today, no face shield tomorrow. Kanus am gyud ni, wa mo deadline diha. Kana bang murabag pares balaod ba nga within how many days og dili gay na ninyo ko ani publication in effect na. Pero kamo murag pagsabot mo unsa may gamit ana yung meeting nga di mo magkasinabot og unsa gyud inyong ipatuman diri sa nasod. Ay, ningon sila nga presidente, ang tingong presidente murag mauna na balaod mo na ningon to Borgonia nga we are a nation of laws not of men. Now karon ang ila maging insister na nation of laws man ta kay alkansi naman sila kung ugaling imo na to nga of men
o ang si Presidente Duterte mo'y nagyod akong tingog. Kay bisan kung ni-desider na ang Presidente sa mga issue nga wa na'y magsulob o face shield gawa sa SUS Hospital, suma pa ni Roque, abot amigo pa ba na sila karon ni Governor Garcia? Ningon siya, amigo pa? Ningon siya nga kining maong butang, diskuterho nila kagahapon sa IATF. Unya, ang collective decision ko sa IATF, i-forward nila nga itong Duterte. Unya, mientras tanto nga pang-decides Duterte, kusbon ba niya yung baruganan? Ang inyo ay matuan? Kinibiya konsdi, biya ni komedya. Correct. For example, ang kalamat to karon sa malls, di na magsulob niling kwan, di na magsulob niling patient. Kung saman, kang bubuta ni ron. Yun ang panay nagdamas ginawa. Kung ugaring sundo ng ITF, yung mga sonsa. Labaw pumus presidente. Nga mong kituhuan presidente man. Ay, ang sao naman ni karon. Una ni karon. Nanubra man good sir, dagan kay moingon ba nga kani akong isulti lo, katong ilang ikuan los. Di ba? Di ba murag tambalos-los na kay gawa sa ani, kay murag daghan kay magbuot-buot. Ay nako. Tarong mo diha ay. Balik tarong taon good. Balik tarong taon duman sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
komprehensibo, eksklusibo, eksplosibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.sinisibu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action. It's love, faith in action, true love, faith in action. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Cebu, may buntag Pinoy. Gato nang ipakita ko sa tuang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Yan na.
Ato ang DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 364 dated June 17, 2021 nagpakita nga ang Cebu City nakatala og 41 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Ang Lapu-Lapu dunay 7, Mandaue dunay 12, ang Bohol 100 new cases, Cebu Province 28, Negros Oriental 102 new cases, Siquijor 0. Atong total is 290 new cases for Central Visayas with 1 additional reported death in Cebu City, 1 additional reported death in Mandaue, 2 additional reported deaths in Bohol, 3 in Negros Oriental, and 0 for both Cebu and Siquijor. Total number of additional reported recoveries, 51 for Cebu City, 4 for Lapu-Lapu, 1 for Mandaue, 165 for Bohol, 44 for Cebu Province, 141 for Negros Oriental, 0 for Siquijor. Total number of active cases, number 1 gihapon ang Negros Oriental sa 3,077 total active cases as of yesterday. Gisundan kini sa lalawigan sa Bohol nga dunay 1,543 ug ikatulog gihapon ang Cebu City nga adunay 662 total active cases as of yesterday. Entire Central Visayas has 6,174 active cases. Okay. Nindutino na yung nanada. Murag arang na. Kay taas na. 41 na mga kanunay yung nini. Alitan sa uban atong mga ilisgutan, katong atong pag-imbitar ay sa mga gitawag experts, mga eksperto, mga consultants sa tuang Secretary of Health na si Duque. Iimbitar na sila nga mutambong sa sessions sa Provincial Board karon pang Hunyo 28. No, Hunyo 28 pa ay preparahon pa ang imbitasyon alang kang Duque o sa iyang mga eksperto na mga consultants. O noon mo sab ang Regional Director sa Department of Health, si Dr. Bernadas, o yun mo sa si Dr. Mary Jean Loreche, bata ni Duque, mga tubangay sila, ang amo o mga bata-bata, kanahon tag kinsay mamilok tanin nila imbitaron sa provincial board. Pero samtang wa pa na madesisyon gyud wa pang korte mo desisyon nga kini siya ultravirus tuma pa ni Junjun Davide na dili biya ni sila alalay ni Governor Gwen pero karon alalay na sa vice gobernador no vice gobernador Davide nga matuman gihapon ang maong ordinansa gawas lang kon libkason o kainon santaon ba kini sa korte. So, okay, klaro na. Klaro na. Ato pa dili magsakit ang dughan sa IATF anong wa ni patuman kay mao na baruganan sa mga opisyal din Subo. Arda sa mga na-vaccinated na. Pila naman kabuok na vaccinated, na bakunahan, fully vaccinated. Sa duha na sa bakuna ang nadawat, ang natuslok, ang lawas. 2 milyones 100. 2,100,000 ka mga tao. Pili 100,000 na? 2,100,000. Okay. Fully vaccinated. So, in that case, kung ugaling 2 million ang nadawat second batch sa fully vaccinated na, layo pa guys, tinayos man. 100 million bunta. Punya 50 million, butan tanang 50 million katong population sa to. Population protection. Population protection, 50 million na lang, kay katunga na lang kay. Imbis sa 70 million na herd immunity, aring lang tas 50 million. Layo kaya po kayo. 2 million lang kapin. Muna ni karon.
Si Harry Roque, ang pamapa sa presidente, ni presentar sa official data nga nagpakita og 2,012,154 mo din 2,012,154 ka mga tao nga na fully vaccinated. 5,551,087 na first dose. Ipuno na nato rin pong 5 million, 7 million yapon. Ang figure fraction ng kini sa 50 ngadto sa 70 million people. 70 million to achieve herd immunity o ang 50 million population control. So, nagsugod taninis Marso. Sa dihang nagsugod ang mga supply pagpangabot din sa itong nasod by mid-June, si Roque nagkanayon nga 7,563,241 ka mga bakuna ang na-bakuna na. Ang Pilipinas is averaging 140,985 matag adlaw ka bakuna matag adlaw. Ang vaccination gi-focus gyapon sa priority list sa gobyerno. It would mean 1,002 million o 1 million kapin, 1,020,000 ka health workers, many million health workers complete with their shots o 1,470,000 na nag-first dose. Adunay 513,711 ka senior citizens nga fully vaccinated na o ang nakadawat og first shot 1,840,000. On those with comorbidities, 469,747 fully vaccinated, waka doses, samtang 1,700 or 870,000 unang tuslok. Ang essential workers, 7,165 ang fully inoculated with 364,694 na nag-first dose pa. So ang Pandemic Task Force open vaccinations for said priority group for A4 karon ng buwan na sa Unyo, paving the way for some 35 million workers now qualified to receive the vaccine. So muna, dako kayo, mga 35 million workers ang naghuwat pa na bakunahan, pero wa may bakuna. Muna na ron. Naidaghang naghuwat na bakunahan, pero why bakuna? So, hay naman atong gingon nga kuan nataad dito ni Galvez nga ay lamog kaguol linis Metro Cebu kay unahon ta mo. Gikuan man kuno sir. Gi-recalibrate man pero sa recalibration para kuno adto mahatag ang supply for those with higher cases of COVID, apil gihapon ta kay katong sa NCR Plus apil man ta. Unya karon na gi-recalibrate apil ang some parts of Mindanao, apil gihapon ang Cebu. Pero kung mao na nga wag gyud ta na wagtang sa priority, mao ni ang sitwasyon sa priority pagaitaan ng mga vaccinations ha kay undang-undang gihapon kay mahutdan gihapon. Mao na priority pagarita uhaw gihapon kayo. Uhaw pagani gihapon kayo nga priority ta unsa pagkag di pa ta priority no? Unya kining arita sa kubaro sa nga pa English gutan kalang duna kunoy 1921 ka displaced Cebu workers ang kadawat kung kinabang gikan sa Department of Labor and Employment Condoli 15,100,000 pesos a livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment. Alang ni sa 1,921 na tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupan dinis lalawigan sa Subo, mga beneficiaries nini. Ang beneficiaries gikan sa Midilien, Santa Fe, Madridejos, Bantayan o Northern Cebu.
Ang mao ang hinabang iapod-apod ngadto sa beneficiaries or iapod-apod ngadto sa mga beneficiaries gikan ni Dole Secretary Silvestre Bellio, gikan sa Region 7, Regional Director Salome Chaton, Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Leo Kakdak, o mga senior officials. Kunya 15,095,000 ang total, for a total of 11 million na padung sa 17 associations sa Medellin na dunay 977 members. Ang kwarta alang ay finance sa nakalilain nga livelihood project sa mga association sama sa motorcycle spare parts and repairs, hog racing and marketing, chairs and tables and tents, rental services to Muscovado production and marketing, among others. Nindot, ganahan ko nilang mga proyekto. Alang sa total tupad program, 1.8 million, i-release nga to 464 beneficiaries sa Madridejos, 400,000 alang sa 100 beneficiaries sa Bantayan, ug 1.2 million for 302 beneficiaries sa Santa Fe. Ang Chaton o 41 ka pandemic-affected overseas Filipino workers in the said municipalities nagkadawat og 510,000 ubos sa uwang programs and services, Dole AKAP, Tabang OFW, o Project East. Okay, may na lang nga makadawat sa taon sila niling nangingon ini kay kinahanglan kayo rin ato magkaigsunan labi na ning kalisod nato na pagkabutang karon. Kunya, doon ay clean-up drive day, kung mga lawa. Naot pang dili ni mga absente, mga sakit ng uman. Ang mga Cebu City government employees, gitap. Ilang gitap ang private entity, civic group, lubang sectors, alang sa ikaupat na citywide clean-up drive, ugma, Enero 19. Ang location sa clean-up drive, pag-apil sa Barangay Ermita, Tipadilla, Tejero, Pasil, Tawang Calero, Pahina, San Nicolas, Sambagpuno, Mambaling, Tisa, Bulacau, Punta o Basak, San Nicolas. Si Raymar Ihara, Subcommittee Chairperson for Operations of Coastal Management Task Force ng kanayon, ng tanang mga sapa sa syudad, i-appeal nila panglimpyo. Ang personnel, gikan sa naglain-lain departments, Cebu City Transportation Office, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Public Services, i-assign kinis ng lain-lain nga clean-up operations. Manihara nga ang volunteers, ang Mayor's Information and Liaison Office staff, ang barangay workers, kinahanglan magpundok into groups who will coordinate with the assigned personnel for each area. Mga ngayon nga tingalig, taga mga sinugma ha, sakit ako tiyan. Di man pwede sir, kay attendance man sila. Maka-affect man na sila sa ilahang mga incentives pohon nga makuha o niya. Kana sa ingon ana sir, ang uban, pwede nila ilisan og weekday nga mo-leave baron sila. Muna ilisdan? Sabado man, di ba? Di man na ting trabaho. So, depende ra na sa arrangement. Ang uban ana kay ilisan, I don't know, nakalimot ko sa term ana. Compensatory leave. So, kung pananglitan ugma because ni duty ka or ni report ka, pwede ra na later on ma-claim nimo ba ang imuhang gitrabahuan on a Saturday on another day, kanang weekday, pwede ra. O niya, matter sa imong attendance. Yes. Kung mapil ka man sa clean-up drive, mahimo nga sa Lunes, bakasyon ka, ipuri ninyo na itong trabaho kapon. O, pero dili nga magbuot-buot kag kalit-kalit, file ni mo. Maragay nana ba? Okay. So, doon na din eh, kuhan. Habi na kung kuhan na gina, kanang silbi pakapin gina sa inyong servisyo. Depende. Ang uban, ay mga diniyos gyud kanang above and beyond the office hours. Pero ang uban,
Mao nang kinahanglan pud istriktuhon ug ingon ana magayang pamaagi ha karon. Pero ang uban ana kanang moadto i-check man sa gyud na ang attendance. Okay. Di na ba nilimpyo? Sa paano ba? Sa nag-appeal ba ka na? Oh, ay ever since katong sa escape ako magingon ana mi sa barangay. Later ana pod. Pero reklamo ako mama kay nganong kunong may kuno kay ko manilhig sa Banilad pero sud sa among balay dili ko dili ko na ko manilhig. Okay. So ang pre-ride ay kaya itong dumingon kagahapon nga giundang na karon ipadayon na hangtod sa Hunyo 30. Mao mo gini-schedule nini hangtod sa Hunyo 30. No? So mga pasahero sa Sugbo makapaimos gyapon sa pre-ride service hangtod sa Hunyo 30. Human ang LTFRB sa Huwebes Hunyo 17 ni bakwi silahang sayo nga hukom na temporaryong paghunong sa program pipila ka mga simana sa di paginin sa puson. Ibumitaw ko katapusan tas buwan ang maong hangtod ang mga programa niya. Tapuson lang tun kay magsabot pa kuno sila kay saon pagbayad atong mga niapil sa mga programa. Dahil kung bitaw ko nga sa mga dahil mong paral nining saon na niya kalaki way sistema. Kini nga itong service contracting kaya na hangtod Hunyo 30 di na natukot doon ay i-continue nato sa 30 o matod ni LTFRB Director Eduardo Montialto. Matod ni Montialto ng hukom sa pagsunod sa original na schedule sa petsa sa pagtapos sa programa sugod punta sa Hunyo 16 nakabot kay duna na sila'y kapasidad sa pagkauman sa paghuman sa processing, sa pagbayad, so sa kasimana, sa unang simana sunyo. Kada, pag simana rin, kuhaan na gina, kadang sistema rin yun. Ang LTFRB, una-untang ni Pahibaw at temporaryong pag-undang. Bitaw, ipahibaw rin sa service contracting program, anong pagbunda ang transition alang sa payout sa transport operators and drivers, usa katahas nga gibalhin sa Cell Office ngadto sa regional na bukatan. Okay, so padayon ang pre-ride ninyo. Sakti gani ninyo kay kining mga ni-appeal ning mga programa nga mga sakyanan, bisagwa ni sila sakay. Nagbayad matag kilometro ang atong gobyerno, ato ng kwarta. Buwis na nato. Okay, napatay panahon kon? One more, mubo. Okay. Kining asset nga manikurista ang ngiga ni manikuristahan asset sa siya ipusil patay samtang natug sud silang bay alas 9 buntag niadtong Huwebes sa sitio Pungtod Mambalindak Pain Subo si Josephine Manila Grolion 28 anyos dunay kapuyo kanhi na bilanggo sa kaso nga illegal drugs namatay diha ang man pusila sa magatulo sa mamumuno nga naka-bonnet ug itong nag-jacket ug itong helmet ug itong naglakaw lang human sa krimen nag-ubo sa sahog sa Rulyon nga naligo sa dugo samtang naabtan sa inahan siyang kapuyo ug minor di edad nga mga anak si Lucy de los Santos 68 anyos na nainabi sa Superbalita Cebu butyag nga nang limpyo sa mga isda sa iyo sa buntag dihang usa ka lalaking wa mailhi ang nagbarog-barog gawa sa bahay. Nangutana kaniya kung doon na ba'y iyang itubag. Kaya? Doon na ba'y tao tingali iyang itubag sa pikas nga habig. Ang biktima diha silang dool natuog sa katrin itong panahon na matod ni De Los Santos na ang 15 anyos nga anak nga babaeng ni Rolion iyang gitawag kay papalitog asin wa magdugay kalit nga misurang gunman nga bisud ang tulo ka mga misunod ang tulo ka sipang buto-buto. Gisampungan ako ang akong dunggan kay kusog kayong buto-buto. Mauto ni balik ko sa sud, nasugatan ako ang suspetsado iyang nagituan na apil ka, ajay suntinan de siya. Apil ka hangtod hasta pod akong bana dugang de Los Santos. Wa siya magklaro. Na priso na Rolion na bilanggo netong 2019 human sa bypass. Si Rolion doon ay 5 ka mga anak, nagpangidaron 15, 14, 12, 7, 5.
14 anyos nga anak, gitugan sa balita na istorya niya iyang mama sa biyang gabi nga manarabaho sa Manila aron dunay ipakaon. The police Executive Master Sergeant Jeffrey Larobes, Inquisitor sa Mabaling Police Station nga nabi sa balita Cebu nagkanayon kaila pag-isusi ang ubang mga impormasyon kabahin sa pagkatao ni Rulion. Usa sa nakuha nila ng impormasyon, usa ka asset ang biktima base sa tabi-tabi sa lugar. O naihinungdan yun. Kamantayon, kining asset. Pero wala na tayo panahon doon. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalang ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong devotions sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita mag-ampo ngadto kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kaluwasan. Kay diya kini magsugod siyang pagsugot sa kabubuton samahan. Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kanako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawhan. Busa dili mahimo isalikway nato si Maria. Pag himo ni Jesus nga bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyo ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary ang lamang sa atong pagtawon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa atong mahal nga Jesus Kristo. Busa sa imong pag-ampo sang pita usab si Mary, pinagi sa paglitok dinhi. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal nga Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo kung kami na isalaan na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen. Mansamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Hangtod sa Lunes po. Hello Cebu, maayong punta. Yaksunta ang kahayan nga nagsulit sa maluod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu. Usa ka pagtuo